dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang mabubuko na ang drama sa Netherlands, mga kababayan. Abay, mainit ho na balita ngayon na pinag-uusapan sa loob at sa labas ng social media ang ginawa ho ng International Criminal Court na tila hubay isang suntok sa buwan na naman ng sa mga kalaban ng Pangulo. Ay nako. Ito yung matikas na dating presidente na nag-uutos magpapatay ng tao. At tila ho ba ngayon mga kababayan ko, baliktad na ang mundo mga kapatid. Mukhang siya ho ata ang lilitisin ng ating mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, ito ho yung mainit-init ngayon at inlain. Dahil binigla ho ng International Criminal Court yung gagawin na pagsuri dito ho sa dating Pangulo. Kung talagang nabubuang na nga ba itong si dating Pangulong Duterte. Kung talagang tuluyan na nga bang hindi na kaya ng kanyang isipan. Kagaya ng idinadahilan nito ni Kaufman. Ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ko. Panoorin nyo muna ang video na ito mga kapatid. Kasunod ng kaliwat kanang apela ng kampo ni FPRRD na hindi ito fit to stand trial sa ICC, ipinag-utos na ng pre-trial chamber ang medical examination sa dating Pangulo. Ayun! Layo nitong matukoy kung nasa tamang kondisyon ang Duterte Patriarch para humarap sa pagdinig. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Ayun na mga kababayan ko. Matataranta na ang mga Duterte ngayon. Yes, mga kababayan ko, matataranta na ho ang kampo ng mga Duterte ngayon. Sapagkat mga kababayan, kapag itong nalaman ng International Criminal Court na itong si Duterte ay nagbubuang-buangan para makalusot at makatakas sa kanyang mga kinakaharap na kaso, abay mga kababayan ko, isa ho itong malaking sampal sa pamilyang mga Duterte. Mga kababayan, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Malaking sampal ho ito sa mga hegemon na pamilyang Duterte. Yari ho siya dito, wala ho siyang takas, mga kababayan, sapagkat may pagsusuri ho na gagawin ang kampo ng ICC. Dahil ginagamit ho ng abogado ni Duterte na si Attorney Kaufman, mga kababayan, ang salitang may tama na sa ulo ang kanyang kliyente. Dahil mga kababayan ko, hindi na daw po ito fit humarap sa paghuhukom ng International Criminal Court. Kaya ho ngayon mga kababayan ko, nagkakandara pa na ho itong mga DDS mga kababayan. Dahil ho nalaman nila mga kababayan ko na matutuklasan na ang tinatago-tagong ang tinatago-tagong sikreto ng malagim na kabuangan ng mga Duterte. At ito ho ay mananatili ho mga kababayan ko, take note mga kababayan, mananatili ho itong sampal sa kanila dahil sa mga pagpapaawa ng kanilang mga kapamilya. Ito na ho ang pinakamasakit na parte dun. Ano ho kaya ang reaksyon ng mga taga-suporta ni Digong? Ano ho kaya, ito ho yung mga tanong na tumatakbo sa isip ko. Maniniwala pa ho ba kaya sila sa mga dramang sasabihin ng mga Duterte? O paniniwalaan pa rin nila ang kabuangan ang kabuangan ng kanilang patron? Ayan ho ang ating malalaman mga kababayan ko sa pagpapatuloy ho nitong video na to. Panoorin natin. Unfit nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court? Yan ang isa sa mga kailangang sagutin habang nasa detention si Duterte. Ayun! Unfit nga ba ang kabuangan, ang kalusugan at ang utak ni Duterte? Mga kababayan. Kaya iniutos na ng ICC ang medical examination para sa kanya. Panel ng independent experts sa forensic psychiatry, neuropsychology at neurology ang naatasang mag-assess sa kondisyon ni Duterte. Ayan, wala nang kawala ang dating Pangulo dito. Kasi mismo ang magsasalita na ho yung mga professional doctors. Mga kababayan, ano naman kaya ang idadahilan ng
ng pamilya Jejemon dito. Yes, aabangan natin yung idadahilan ng pamilya Jejemon ngayon dito. Siyempre, maraming kwento to, mga kababayan. Andyan yung sasabihin nila na hindi naman Pilipino yung nagsuri, hindi naman ang doktor namin. Sasabihin nila, mga kababayan ko, hindi naman nagsuri yung doktor namin dito, dapat Pilipino ang magsusuri. Sasabihin na naman nila, mga kapatid, alam nyo, madaming kwento to, mga kababayan ko. Maraming mga kwentong sasabihin tong mga to, mga kababayan ko. Sasabihin nila, hindi naman ito tinuturo. Hindi naman ito mga doktor na nanggaling sa Pilipinas. Pero mga professional doctors na po mula sa International Criminal Court at mga professional doctors mula sa Europe ang titingin sa kanyang kalagayan. Kasi alam niyo kung bakit? Doon natin malalaman kung talagang buang nga ba ang dating Pangulo nyo. Bad trip na naman ang mga DDS dito sa akin. Diyos ko po. Kasi alam niyo sa totoo lang, magaling na artista talaga si dating Pangulong Duterte. Diba? Oo, mga kababayan. Magaling na artista yan. Magaling din gumanap sa mga teleserye yan. Biruin mo, napaniwala kayo ng gumanong-ganon lang. Putang ina, may presidente tayong adik! Diba? Yung nanggaganon lang sa stage, mga kababayan ko, pinaniwalaan na ng mga taong bayan. Ngayon, malalaman natin. Ano kaya ang sasabihin ng mga buang na followers niya ngayon? Kapag sinabi kaya ng International Criminal Court na walang sayad si Duterte, maniniwala kaya mga Pilipino na nagrarally dyan sa labas? Maniniwala kaya yung mga Pilipino na nagrarally dyan sa labas ngayon ng ICC na ginawa nyo ng araw-araw yung tambayan at chismisan? Diyan pa kayo nag-aaway dahil sa humba, di na kayo nahiga? Di ba mga kababayan ko? Totoo sinasabi natin, ha? Ako totoo lang ako, di naman tayo nagsisinungaling. Diba? Maniniwala kaya, ang tanong dito, maniniwala kaya yung mga taga-suporta ng dating Pangulo? Magrarally pa kaya sila dyan pagkatapos masuri ng espesyalista mula po mula sa Netherlands at sa Europa ang kalagayan ng puon nyo. Diba? Si Ma'am Cheche Boreche, dito na, mga kababayan ko. Ma'am Tessie, hello po sa inyo dyan. And sa lahat na nanonood sa atin. Tuloy! At magrekomenda ng mga kinakailangang special measures sa mga nakatakdang pagdinig. Inaasahang makapag-report ang panel na ito sa October 31 at may karapatang mag-comment ang defense at prosecution hanggang November 5. Ayun. Layo ng medical exam protektahan si Duterte sa isang fair trial. Kita nyo mga kababayan ko, layon ng ICC na protektahan si dating Pangulong Duterte na Duterte nyo na bigyan ng magandang fair trial. Di pa ba kayo natutuwa nun? Ibubuking na nila yung kalokohan nyo. Hindi pa ba kayo natutuwa nun? Ibubuking na nila yung kalokohan nyo. Kaya ako matutuwa ako nun kasi mabubuking ang kalokohan nila. Tuloy. Matatandaang unanimously, dininay ng ICC ang request ng kampo ng dating Pangulo. Malalaman nyo na ha, malalaman nyo na. Ito mga DDS, makinig kayo sa akin. Itatak nyo sa utak nyo to ha. Itatak nyo, saksak nyo na mabuti ha. Huwag nyo kakalimutan mga DDS ha. Ito makinig kayo mga DDS. Pakinggan nyo to mga DDS ha, makinggan nyo to ha. Tandaan ninyo, makinig kayo. Ha? Mga pastilan. Ha? Makinig kayo sa akin. Yung sinasabi nyo na kasalanan ni Bongbong Marcos yung hindi mabigyan ng interim release si dating Pangulong Duterte, makinig kayo. Ito na sinasampal na sa inyo ng ICC. Palibasa, makikinig kayo sa mga chismoso dyan sa nagbablog sa Netherlands. Diba? Tuloy, pakinggan nyo. Sa
kanyang interim o temporary release. Ilan sa mga dahilan ay ang pag-undermine umano ng kanyang pamilya sa korte. Ayan! Isa sa mga dahilan, mga kababayan ko, ay ang pag-undermine ng pamilya sa korte. Tama yung sinabi ni Jam Magno, di ba mga kababayan ko? Diyos ko po. Tuloy. Na naniniwalang siya ay kinidnap at hindi inaresto. Saka makakita naman kasi, ito naman kasi sila Buday itong Jejemon family na to, Diyos ko naman makakita, meron bang kinidnap na may abogado sa tabi? Mga kababayan, meron bang kinidnap? Ito, questioning ko lang, may kinidnap ba na madaming polis? Meron bang kinidnap, mga kababayan ko, na ineskortan ka pa papuntang eroplano? Meron bang kinidnap na kumakaway-kaway pa? Nagbababay pa si Ngiwi? Ay, ba, mga kababayan ko? Tawag ko kasi kay Digong Ngiwi Naglalaway na rin kasi yan Meron bang gano'n na kumakaway pa sa eroplano? Meron bang kinidnap, mga kababayan ko, na buong mundo naka-broadcast? Eh di wala! Pagpipilitan nyo kasi yung narrative na kinidnap kasi gusto nyo idawit si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi pa ng ICC noon, posibleng flight risk si Duterte. Correct. Kasi pag inuwi nyo dito yan, pinunta nyo sa ibang bansa, itatakas na ng pamilya niya yan. Hindi, to be honest mga kababayan ko, itatakas na ng pamilya niya yan. Hindi na makakabalik yan. Alam mo, kayong mga taga-ICC, huwag kayong maniwala na hindi babalik yan. Kasi sa totoo lang, alam ko sa sarili ko, at alam nyo rin siguro, mga kababayan ko, hindi talaga babalik yan. Mga kababayan, tama ba ako mga kapatid? Kita nyo, kung tama ako mga kababayan ko, tama yung ICC, pa-like naman yung live streaming natin. Ito naman si Ralphie, hindi nyo nilalike yung live stream Like nyo naman yung live stream natin. We are now 458 viewers right now na nanonood sa atin. Okay pala tayo mag-live stream ng alas 6 mga kababayan ko, para di tayo sumasabay sa kanila. Di ba? Ngayon, alas 6 tayo magla-live. Paki-like po yung live streaming natin, mga kababayan ko. Syempre, paki-like po, ha? Lalo na't malawak ang impluensya nito. Correct! Kasi pinakita rin nila kung gaano sila kalakas, gaano sila katindi, gaano katindi ang bugso ng mga damdamin ng mga taeng kumakain ng only rice. Alam mo, natakot yung ICC, mga kababayan ko, because the Duterte supporters was agitated. And sobrang healthy, mga kababayan ko. At busog na busog sila sa tae na may only rice. Paboritong kainin ng mga Duterte supporter yan tae with only rice. Tawa na tawa si Ralph. Hindi sa akin ang galing yung word na yan, galing yan kay Jam Magno. Mahilig ang mga DDS sa tae with only rice. Tuloy. Anilay may history of threatening witnesses. Una na ring inilahad ng kanyang pamilya at mga kaalyado na harmless naman ang dating Pangulo. Uy, hindi harmless yan Ay, hindi ako maniniwala na si dating Pangulong Duterte is harmless. Hindi mo masasabi yun, mga kababayan ko. Because Duterte is, malaki ang impluensya nitong dating Pangulo. Malaki ang malawak ang kanyang impluensya, malawak din yung kanyang mga kayang sabihin. Biruin mo si Bato nga PNP chief during that time Si former President Duterte nagsalita nga, mga kababayan ko Pag nanlaban, patayin nyo. Nag-order karagad by verbal. Sinabi ni President Duterte na verbal, ginawa ng sulat ni Bato. Mga kababayan ko, and then the Ronald Bato de la Rosa, execute the paper, binabasa PNP, anong ginawa ng PNP? Pumatay! Di ba mga kababayan? Yan yung nangyari during the Duterte administration. So, is former president is harmful? No! Mga kababayan ko, alam sa totoo lang hindi lang naman yan ang kaya niyang pasunurin. Napakarami niyang kayang pasunurin, mga kababayan. Doon po kayo matakot. Mga kapatid, alam niyo yun ang katakutan ng taong bayan. Marami siyang pwedeng gawin. Kaya nga yan yung pinaglalaban natin na hindi makalabas yan kasi hindi harmful na tao yan. That is most dangerous person
in the entire Philippines, mga kababayan ko. Mas nakakatakot pa yan kay Nurmiswari. Oh. Noong Setyembre pa dapat ang confirmation of charges hearing nito pero pinuspone dahil sa naging request ng kanyang kampo dahil sa medical condition nito. May cognitive deficiencies na raw siya ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Impaired na raw ang kanyang memorya at hindi na kayang makapag-retain ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa kanyang paligid. Hindi, ang tanong kasi dito mga kababayan ko, yan ang palalabasin nila. He was a 80 plus years old. Mga kababayan ko, yun yung gagawin nilang narrative para nang sa ganun, mga kababayan ko, hindi matuloy-tuloy itong matuloy-tuloy itong paglilitis. Alam mo, tinatago na lang ng pamilya to Ayaw na lang nila na ipakita Actually, mahusay din si Kapman Pag sinabi niya kay Duterte, magbaliw-baliwan ka, magbabaliw-baliwan talaga yan Si Duterte, na ngayon 80 years old na, ay inaresto noong Marso dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Okay. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Ito may tanong ho ako sa mga kababayan natin. Agree ba kayo na ganyan ang unang na ilabas nila, na imbestigahan yung baliw-baliwan at buang-buangan sa Netherlands? Kung ako tatanungin ninyo bilang isang Pilipino, agree ho ako na pag-usapan. Agree ho din ako na tignan yung kanilang narrative. No? And tignan ko rin ho yung papel nila. Pero kung ako ho ang tatanungin ninyo, mga kababayan, sana, mga kababayan ko, maging patas ho itong itong ginagawa ho ng ICC. Baka ho isipin ho kasi ng mga taga-suporta ni Digong na planado na naman ni Marcos to. Sasabihin na naman nila, they will blame the issue to the President Bongbong Marcos. Sabihin na naman nila, etong si Bongbong ang may pakana niya kaya natuklasan na nagbubuang-buangan si Duterte. Baka mamaya may marinig na naman ako diyan, mga kababayan ko, ha. Sumigaw na naman kayo ng bring him home, kinakawawa na naman yung tatay nyo. Baka mamaya marinig ko na naman sa mga narrative ng mga vlogger. Sabihin na masama na naman si Marcos. Si Marcos na naman ang may kasalanan kasi pinakulong niya. Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, wag na tayo magbulag-bulagan dito. Wag na tayo magbulag-bulagan dito. Sa lahat ng mga taga-suporta ni Duterte, malalaman yung totoo Kung nagbubuang-buangan to Tapos ang pambubulag na naman sa inyo ng mga leader nyo, sabihin na naman ng mga leader nyo, di ginawa lang ni Kapman yan para para tumagal yung kaso. Alam nyo, maniwala kayo sa akin, mga DDS. Maniwala kayo sa akin, mga DDS. Hindi nalalabas ang tatay nyo. Malabo nang makalabas yung dating Pangulo. Sapagkat, mga kababayan, kung lalabas ang dating Pangulo, wala nang mangyayari. Diba? Wala nang hustisyang maibibigay. Pero I guarantee sa mga kababayan natin na hindi na to uuwi. Malabo na. Malabo na umuwi ito sa bansa natin. Malabo na rin na mapagbigyan ang kanyang interim release. Yun ho ang masakit na katotohanan na kahihirap hong tanggapin ng mga DDS. Na yung tatay nila hindi na uuwi. Kaya tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Masakit mang sabihin, pero yung tatay nyo hindi na uuwi. Malabo nang umuwi. 'Di ba? Mahihirapan ng umuwi ito sa bansa natin sapagkat ang kanyang kaso ho ay hindi ho ordinaryong pagkitil lang ng buhay. Marami hong inosente ang nadamay. Marami rin hong naging damage sa taong bayan. Kaya kung ito ho, magsisisigaw ho kayo ng bring him home, huwag nyo na hong pagurin ang sarili nyo. Dahil ang katotohanan, mga kababayan, wala na hong bring him home. Wala na hong uuwi. Kung meron mang uuwi, mga kababayan ko, nasa garapon.
nasa jar na. At ang pinakamasakit nito, convicted na siya. Oh, masakit ba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Eto na mga kababayan ko. Tuluyan ng binulgar nito ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV ang mga anomalya na kinasangkutan ng ama at half-brother ni Senator Bongo. Ano nga ba ang kinasasangkutan nilang iskandalong ito mga kababayan ko? At may sinabi si Senator Trillanes na tila bang hindi makakalimutan neto ni Bongo. Ano ito mga kababayan ko? Panoorin nyo po ang video na ito. Para maliwanag na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo Aruy, ang laki nito because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts. Ayun Pero, pag-usapan natin dito, first of all, is niliwanag ni former Senator Antonio Sani Trillanes na itong si Go ay sangkot pa rin dito sa maanumalyang pagkakasangkot ng kanyang pamilya at ng kumpanya na nakapangalan pa sa kanya na CLTG. What's the meaning of CLTG once again? Christopher Lawrence Tesoro Go. Mga kababayan ko. Ito pakinggan nyo ho. At hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Dinidinay na po ni Senator Go itong tawag ito, flood queen and queen na si mga Diskaya, mga kababayan ko. Ama ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. CLTG Builders. O yan para malaman nyo Ito ito ay balita ito. Pag-aari ng tatay ni Senator Go, mga kababayan. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Oy, naku, malaki yan. Medyo nakakakilabot to. Biruin mo Like I said mga kababayan ko, there is a conflict of interest Kung titingnan nyo mabuti, yung narrative na to. Kung titingnan nyo, yung tatay niya, na yung tatay ni Senator Go, mga kababayan ko, is, what can I call is, may-ari ng CLTG. And then yung kapatid niya, Alfredo, ang pangalan ng kumpanya, mga kababayan ko, is may-ari ng tawag ito ng isang kumpanya rin ng kumbaga builders din. And Alfredo Builders and Alfredo Supply Materials. Nai-imagine nyo ba yung nai-imagine ko? Mga kababayan, nai-imagine nyo ba? Nakikita nyo ba yung assistance ko na circle sa kanila? Ako nakikita ko. Kasi kahit ipakita ko ng ganito sa inyo, tingnan nyo na mabuti Tingnan nyo na mabuti. Kung ipapakita ko sa inyo ng ganyan, yan si Desiderio Go, father owner, and si half brother niya na si Alfredo, na may-ari ng Alfredo. Mga kababayan ko, what do you think, mga kapatid? So, ibig sabihin nito, matagal na nag-ooperate. And may circle mga kababayan ko, itong family ni Senator Go sa business sa pagkuha ng kontrata sa loob ng gobyerno. But here is the question, mga kababayan ko. Is Senator Go involved ba dito? Mga kababayan, kapag sinabi mo sa sarili mo na pwede ba magpalit na lang ng pamilya kung pwedeng pipiliin niya rin ba kaya? Magpapalit kaya siya ng pamilya? Tatakwil niya kaya ang ama niya? Yun lang ang tanong ko, mga kababayan Tuloy.
Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts Grabe. sa loob ng higit isang dekada. Malaki to ha. Malaki to. Malaki to mga kababayan. Hindi ho biro itong nakikita nyo numbers ngayon dito sa screen. Malaking pera ho ito. Baka ho namamalikmata ho kayo. This is a 7 billion worth of contract. Mga kababayan, ang busisiin natin ngayon, itong mga kumpanya ba na to capable humawak ng malalaking projects? Yes. Ang tanong ko po dito, ito bang kumpanya na to ay capable na humawak ng malalaking projects, mga kababayan ko? Tuloy. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Oh, naku. Ano to, drama? Wala tayo sa teleserye. Pwede mo ba idahilan sa taong bayan yun na pagkatapos na makakuha ng 7.5 billion peso na project na nakaupo ka na sa pwesto bilang SP tas senador ka? Pwede mo bang sabihin na pwede mo lang palitan yung pamilya mo? Magpapalit ka? Hindi, yun ang tanong ko ha. Yun ang tanong ko. Kasi para sa akin kung talagang gusto mo palitan yung pamilya mo, nung binubuo pa lang nila yung construction na yung CLTG na pinangalan pa sa'yo, edi sana pinalitan mo na yung tatay mo. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung talagang gusto mo magpalit, nung binubuo pa lang ng kapatid mo yung Alfredo Builders with the construction materials, edi pinalitan mo na rin yung half-brother mo. Bakit ngayon, nung nabubusisi na ng gobyerno, natutuklasan na, hinahanap na may partnership kayo sa mga diskaya, papalitan mo na yung tatay at kapatid mo. Abay, pwede pala yun mga kababayan, no? Ay, nako, mga kababayan ko. Di ba, Ma'am Cheche Boreche, tama ba ako? Di ba? Ang drama ni CLTG. Tuloy. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon. Nako, hindi dahilan yan drama na yan. Sa totoo lang, hindi dahilan yan drama na yan. The question is, huwag tayo lumayo dun sa narrative Ang question dito, klarong-klaro, pinakikinggan ko, na mga kababayan, paano nakakuha ng 7 billion pesos na pondo yung pamilya mo? Yun yung question ng taong bayan, hindi yung pagpapalit mo ng kamag-anak. Kasi mga kababayan ko, sa pagkakaalam ko, hindi capable humawak yung pamilya, yung kumpanya ng pamilya mo, ng tatay mo at ng half-brother mo, na hindi po capable na humawak, literally, na humawak ng mga big projects. Kumbaga dating hardware lang kayo na nagdi-deliver ng construction materials, ngayon yung Alprego, mga kababayan ko, kaya na po magpatayo ng mga, kumuha na po ng mga naging engineer na. Kaya nang humawak ng mga big projects sa gobyerno. 'Di ba? Tuloy. Yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Yes, mga kababayan ko, hindi ko kasabihin sa inyo, but this is a surprise. Magfa-file po si former Senator Antonio Sani Trillanes IV ng isang kaso sa ombudsman upang, mga kababayan ko, busisiin sila, mga kapatid. Yan na! Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang. Ito, may mga nadagdag pa. Or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 Ito
Alam mo, sa totoo lang, si Sunny Trillanes, kinatatakutan to ng mga kontraktor eh. Oo, kinatatakutan ng mga kontraktor yan. Takot at takot ang mga kontraktor sa kanya. Bakit takot at takot ang mga kontraktor sa kanya? Even sa Caloocan, mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan niya ng mga kontraktor dito. Kasobrang takot na pag nakaupo si Sunny Trillanes na mayor, hindi na sila makakagawa ng kung ano-ano. Hindi, totoo yan, mga kababayan ko. Literally yan, totoo yan, mga kapatid. Tuloy. Ang dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG builders. My God, 4.89 billion pesos worth the project nung panahon na nakaupo si Go bilang Special Assistance of the President. Ang lakas ng connection mo, parang kasi pag SP ka, you are the little president, mga kababayan eh. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Okay? Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Ayun! Ayan na. Ayan na. Nakakatakot na yan. Ito pinakamatindi. Mukhang namapya ang mukhang namapya ang Davao. No? Mga kababayan ko. Lumobo ang budget ng DPWH way back nung panahon niya. So kasama rin ba dito? So kasama na dun sa budget yung allegedly na issue tungkol sa 51 billion? Mga kababayan ko. Oh, ito 7 billion ang pinag-uusapan natin. Yun dun sa kay Pulong, 51. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman, nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts Hundreds of millions worth of contract. kahit may limit ang lisensya nito. Ayan. So sino na ipag-partner sa sa Diskaya? Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Alam mo, legal naman kasi through joint venture na yan eh. No? Totoo, legal naman talaga yan. But ang problema dito, yung pagpasok ng kumpanya, kung paano nila ba-budgetin. Medyo magulo yung usapin na yan, pero tuloy mo tayo. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Gerard. Ayan. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018 habang senador at naging chair ng ilang Senate committees Busisiin niyo yung target data. gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng Ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Ako hindi naman ako interested sa SALN nila. Pero let the people speak kung bubuksan ng SALN. Well, for Senator Antonio Sunny Trillanes, job well done, sir. No. Gusto ko yung attitude mo na ganyan. Kasi until do or die tayo dito sen sa totoo lang mahigpit yung laban natin. Ang kalaban natin dito, corruption na sa Pilipinas Kasi kahit anong gustong gawin ni Senator Trillanes na linisin ang Pilipinas, may mga tarantado pa rin talaga sa bansa natin Yung alam mo yung what I mean is ganyan ang words ko is walang sawa kumain ng pondo ng pera ng taong bayan. Hindi na nagsawa, mga kapatid. Yung mga ganun ba? Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila.
Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Di ba? Maraming salamat sa Billionaire News Channel. But anyway, mga kababayan ko, sana mapanagot na yung dapat na panagot. Kasi kung walang mananagot, bali wala eh. Kung walang lilitisin, bali wala. Kailangan ng Pilipino, magkaisa tayo. Panagutin ang dapat panagutin at pagbayarin ang dapat pagbayarin sa ating bayan. Kasi hanggat may mga nananatili na tila ba'y nagnanakaw, tila ba'y sitting pretty, tila ba'y sila na lang yung makikita mo na parang kailangan nating gawin na sundin. Eh mga kababayan ko, tuloy-tuloy po ang pagnanakaw ng mga yan. Wala hong like I said, wala hong magbabago kung hindi ho tayo magpapalit ng bago. Mga kababayan ko. I'm very thankful to the Filipino people kasi nakita ninyo yung totoong Sunny Trillanes. Nakita ninyo yung pakikipaglaban niya sa korupsyon, pakikipaglaban niya for the Filipino people, pakikipaglaban niya para ipagtanggol ang ating bayan sa mga magnanakaw. That is the advocacy of the former senator. At nakikita ko sa kanya yung pag-asa na kung ito'y babalik sa higher position o mananalong mayor, mga kababayan, malaki ang tsansang mabago natin ang Pilipinas. Mabago natin ang isang lungsod. Kaya po mga kababayan ko, naniniwala rin ako na si Senator Sunny Trillanes ay ang kinatatakutan ng mga magnanakaw sa bayan. Hindi lang ito basta gwardya ng ating bansa, pero he is a true hero for the Filipino people. Kung gusto mo ng ganitong usapan araw-araw, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel? I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Maraming salamat po.